Lakas ng mic. Amen. Praise God. Are you blessed, church? Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Lahat ng anak ng Panginoon magsabing, Praise the Lord. Praise the Lord. At lahat ng blessed magsabing, Amen. Amen. At lahat ng mga hopeless magsabing, Praise the Lord. Pag minsan nasisindak tayo, ano po? Hopeless, mga magulang kapatid. Alam ko, after hearing this message again, God will give us wisdom. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, mga magulang kapatid, ang Panginoon po ay laging nandyan sa atin. Actually, dapat walang word na hopeless, ano po? Sa isang anak ng Diyos. Sa isang tao na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, dapat po walang hopeless na word. Amen. Yung walang kapag-pag-asa. Lahat ng mga anak ng Panginoon ay may pag-asa. May kanta nga na sikat, yung may bukas pa. Ano po? So every day, yung oras, nakikita po natin yan umiikot, may umaga po dumarating sa ating mga buhay. Amen. May I request the congregation to please stand. Tayo po'y tumayo. And let's open our Bible in the book of Psalms, chapter number 71, verse number 14. Nandiyan na po ba tayo? Sa wikang Tagalog, let's open our Bible in the book of Psalms, chapter number 71, verse number 14. Ngunit ako'y maghihintay na palagi at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit. Wow! Some of us, nag-react, praise the Lord. Some of us, deadma, walang kabuhay-buhay. Ngunit ako'y maghihintay na palagi at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit. But I will hope continually and will yet praise thee more and more. Bihira ang mga tao, mga magulang kapatid, na umaasa ng matagal. At the more na naghihintay, the more na ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. The more na ikaw ay nagiging excited sa Panginoon. I still remember, ano po, nung kabataan ko, o kabataan natin, 1988 or 1989, dahil ako po isang fans ng Ginebra. Pag Ginebra San Miguel, araw ng Tuesday, Thursday at Sunday, nanonood lahat, halos, no? Mga barangay. Pag last 2 minutes, lahat, hindi na tayo makahinga. Lalo na kapag ka nagiging tie ang labanan. We're hoping na mananalo ang Ginebra, of course. Sorry na lang sa mga San Miguel fans. At nakikita natin doon kapag last 2 minutes, na wala na kapag-pag-asa, and then may 3 points si Jaworski o kaya si Rudy Distrito. Lahat naghihiyawan. Lahat. Yung kapanapanabik na panahon sa buhay ng tao, ano po? Yung paghihintay na tayo ay magiging tagumpay. In last minute, brothers and sisters, ihiyaw tayo na may kalakasan, ihiyaw tayo na may katagumpayan, ihiyaw tayo na papalakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Dahil sa oras na pagdating ng Panginoon, mga magulang kapatid, pagtunog ng mga pakakak, isang iglap, tayo mawawala at makakasama natin ang ating Panginoon. Hindi ba tayo excited doon? Hindi ba tayo excited doon? Praise the Lord. Let's worship the Lord Jesus. I think mahina pa, mga church. Mahina pa. Praise the Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord in spirit. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Let's worship the Lord. Come on, church. Come on, church. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship with a voice of triumph. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Let's bow our heads and pray. Hallelujah. Heavenly Father, Lord Jesus, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Humingi po ng kapatawaran
Alam po, nagawa namin, Panginoon Lord, hallelujah, na hindi po nagbigay ng kaluguran sa inyong harapan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ang sabi mo, Lord, that if you will confess our sins, you are faithful and just to forgive us, O God. Lord, punuin mo po kami, Panginoon Lord, ng papapala sa oras na ito. Punuin mo, Panginoon Lord, ang nawawalan ng pag-asa, ng puno-puno ng pag-asa, Panginoon Lord. Do not allow our brethren, O Lord Jesus, muli, Lord, lagi ko pong sinasabi, Lord, sa lugar na ito, that do not allow, Panginoon Lord, ang aming mga kapatid na lalabas, Panginoon, as if na walang nangyayari sa kanilang mga buhay, Lord. We declare, O God, Lord Jesus, that this day, Panginoon Lord, ay isang revival, Panginoon Lord, sa church na ito, Panginoon Lord. We declare, O God, Lord Jesus, ang mga nawawalan ng pag-asa, O Lord Jesus, lift them up, O Lord, hallelujah! Let faith arise in this church, hallelujah, Jesus, Lord. We declare your goodness, O God, na hindi po kayo nagbabago, ngayon at magpakailanman, Panginoon Lord. Guide us, O Lord Jesus, hallelujah. Punuin mo po kami ng iyong pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Amen. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Parang ironic, brothers and sisters, na kapag tayo naghihintay, lagi ko po sinasabi, pag naghihintay ang isang tao, doon lumalapit ang anxiety. Po, lagi kong sinasabi yan sa ating mga gawain. Wherein kapag ikaw ay naghihintay, doon ka nag-expect something na mangyayari sa buhay mo. And yet, ang nagsulat po ng Psalm 71, mga magulang kapatid, napaka-extraordinary yung faith niya. Na the more na siya po ay naghihintay, the more na siya po ay nagpupuri sa Panginoon. Amen. Ang sabi po sa wikang Ingles, but I will hope continually and will yet praise thee more and more. Kaya po ba natin yan? Saints of God, kaya po ba natin? Amen. There are certain things in life, mga mga kapatid, kapag dumaranas na tayo ng mga hopeless situation, nasisira na po yung ating mga should I say, ang ating tactics sa buhay na po na ginagawa natin. Kapag tayo po ay nasa delubyo, nasa pagsubok, nawawala po yung disposition natin. Isn't it? Nawawala yung ating pong judgment. Amen. Tayo po ay gumagawa ng mga kapamaraanan na hindi na po, minsan, hindi na po kalooban ng Panginoon. I'm always saying this, brothers and sisters, that desperate people will do desperate things in their life. Amen. Pag minsan, kapag ka nandun na enrollment na, hindi mo na naiisip kung ano yung tama. Ano po? Pag minsan, iniisip mo na there are certain things, brothers and sisters, ito hayag, ano po? Sila po ay magnanakaw, ano po, o sila po ay mangungupit sa kanilang kumpanya, just for the sake, sila po ay magkakaroon ng pambayad ng mga matrikula ng mga bata, which is nangyayari po yan, mga kapatid. In reality, kapag ang tao nasa hopeless situation, ginagawa niya po lahat ang mga desperate things upang sa ganon, mas-satisfy lang niya yung hunger niya na matapos yung problema kanyang dinaraanan. Amen. Maraming mga bagay na palpak po ang ginagawa natin kapag hindi tayo nakatuon sa kalooban ng Panginoon. And sometimes, brothers and sisters, kapag nandun ka sa time ng pagsubok, gumagawa ka ng mga bagay-bagay na sabi nga ng mga tanda na kapit sa patalim, just for the sake na ikaw po ay mawala doon sa hopeless situation. Amen. Which is, I think, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Amen. Before leaving this church, brothers and sisters, make sure yung Psalm 71:14 ay mananatili sa ating puso, sa ating alaala, na kapag tayo po ay naghihintay sa kalooban ng Panginoon, doon tayo dapat magkaroon ng pagpuri, doon tayo dapat mag-worship sa Panginoon. Amen. Dahil kapag nalapasan po natin yan, brothers and sisters, God will give you something. Amen. Sa inyo pong paghihintay. Amen. Ang dami na po mga take-home messages na narinig natin sa church. Amen. But sometimes, pinagpapalit pa natin ang gawain sa church sa ating trabaho. Amen. Dahil iniisip natin, kailangan ko mag-double time, mag-triple time ngayon dahil matrikula ng mga bata. Ano po, I don't care kung hindi ako makaka-attend ng church or not. Amen. In which, dapat po, the more na tayo po ay naghintay sa kalooban ng Panginoon, doon po tayo lumalapit kay Lord. Don't stop, brothers and sisters. Amen. Ang mga nag-i-stop, mga losers yan. Mga losers, sabi nga ng mga cartoon ano po. So kapag tayo po nagkakaroon ng problema, the more na lumalapit tayo sa Panginoon. Amen. Yun po ang pinaka-importante. Amen. Sa ating po faith. Amen. And now, I want to
direct, ano po yung point natin sa gawain ito. Amen. What is hopeless situation, mga magulang kapatid? Sino bang nakaranas dito ng mga hopeless situation sa kanilang buhay? Can you raise your hands? Praise the Lord. Lahat. Majority. Hopeless situation, brothers and sisters. Nakaranasan tayo ng ganyan, ano? As if nandun na tayo sa sukdulan, ano po, nandun na tayo sa edge ng ating pong kinaroroonan na isang step na lang, mahulog na tayo. That's hopeless situation, isn't it? Amen. Dumanas po yan si Sister Minerva. Where's Sister Minerva? Sister Minerva, sila po ay nakaranas ng mga hopeless situation. Would you imagine, brothers and sisters, sa kanya pong edad, as early as early 30s, siya po ay nagkaroon ng chronic renal failure. Would you imagine every day, twice a week, siya po ay nagda-dialysis. It's an hopeless situation, brothers and sisters. Siguro ikaw matutusok ka lang ng karayom, di ba? Umaaray ka na. Would you imagine sa kanya, for how many months? Ano pa, siya po ay naghihintay, and yet, ang ating pong kapatid na Sister Aida, even Sister Minerva, sila po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. One day, may nabalitaan kayo sa GDN, may nahulog na pana, ano po, namatay, at dinunig niya yung kanyang kidney. Would you imagine how many millions na nandito sa Bahrain, yung pong kidney ng isang pana na naibigay kay Sister Minerva? In one day, brothers and sisters. Hallelujah. Huwag mo sabihin, ano lang yan, swertihan yan. There's no such thing as swertihan sa gawain ng church, brothers and sisters. If you believe that God will give you something, brothers and sisters, God will do some wonders and miracles sa ating mga buhay. Hindi coincidence, hindi swertihan yan, brothers and sisters. Yan po ay kalooban ng ating Panginoon. Marami pa, brothers and sisters. Some brethren, some sisters, they failed. Ano po? Why? Alam natin that they believe that there's only one God. Nagkaroon sila ng cancer, and when they went home in the Philippines, brothers and sisters, instead na pupunta ka sa Angeles for 2 hours, they worship in other churches. Ano po? That they are serving other gods. Amen. And unfortunately, brothers and sisters, sila po ay nawawala, and then eventually malalaman natin, sila po ay pumanaw na. Amen. These are the things na kailangan po maging sensitive tayo. The more na tayo po ay nandun sa sukdulan ng pagsubok, the more na nandun tayo sa mga delubyo, mga trials and suffering sa buhay, dun po dapat tayo lumapit kay Lord. Amen. Dahil kay Lord walang talo. Kay Lord walang talo, mga magulang kapatid. Kayo po ang umatol sa sitwasyon na nangyari in the book of 2 Kings chapter 6 verse 24 to 29. Let's open our Bible. Amen. Mabilis lang po ito, brothers and sisters. I know, kayo po ay nainip na at ayaw nyo ako na-preach ng matagal. Amen. Ang sabi po sa 2 Kings chapter 6 verse 24 to 29. At nangyari po yan, pagkatapos nito na pinisan ni Ben-Hadad na hari sa Syria ang buo niyang hukbo at umangon at kinubkob ang Samaria. Ang Syria and Samaria, during that time sila po ay naglalaban, brothers and sisters. At yung hari ng Syria, brothers and sisters, kinubkob po niya ang Samaria. Ano po? Ang sabi po sa English, and it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his host and went up and besieged Samaria. Besieged. Ano po? Ang besieged, in other terms, hindi po ito yung ina-attack. Ano po? Yung besieged, brothers and sisters, ito po ay inikutan, ano po, ng mga Syrian ang Samaria. Would you imagine, brothers and sisters? Wala pong inflow at saka outflow na pagkain. Ang ginawa ng mga Syrian people, they gathered together and report roundabout sa buong Samaria, walang makakain ang mga tao. I think hopeless situation na po, isang verse pa lang po yan. At nagkaroon ng malaking kagutom. Ang sabi po sa verse 5 sa Samaria, at narito kanilang kinubkob hanggang sa mga ulo ng isang asno at naipagbili ng 80 putol na pilak, at ang ika-4 na bahagi ng isang takal ng dumi ng kalapati ay ng 5 putol na pilak. What do you mean, Brother Chris? Imagine, even yung tae ay binibenta na dahil wala na po silang makain. Wala na pong business na nangyayari, hindi na sila makalabas, hindi sila makapasok, ano po, sa loob ng Samaria. So yung mga tao doon, ano po, should I say, isang maliit na pulo, parang Bahrain, ano po, nakapaligid, nakapalupot ang mga Syrian army. Walang makalabas, walang airport, walang seaport, wala. So anong ginagawa nila? Sila po ay nabibenta na lang, may tayo na ba yung ano mo, yung kalapati, bilhin ko na lang. Ganun po kahirap ang kagutom, brothers and sisters. Sino po nakaranas dito na nagutom siya? Amen. It's the Lord. Amen. Huwag kayong mahiya, brothers and sisters. Nangyari na yan eh. Huwag natin ikahiya. At malakas ka ngayon at malusog. Amen.
Praise God. Nakaranas po tayo ng kagutuman. Amen. Nakaranas po sila ng ganyan, brothers and sisters. Patay ang business, patay po lahat ng progreso ng kanilang bayan. Walang buhay, walang pagkain, walang tubig. So kung anong meron sila, may appliances ako, may bago akong BASS, may bago akong Betamax, o iti-trading ko para lang sa isang tinapay. Ganyan po ang nangyari sa Samaria, brothers and sisters. They were in the hopeless situation wherein wala na po silang choice. Kung lalabas sila sa Samaria, sila po ipapatayin. So anong gagawin nila? Sila po mananatili doon sa lugar. Ano po? In verse 26, anong nangyari? At pagdaraan sa kuta ng hari sa Israel, umiyaw ang isang babae sa kanya. May isang babae na lumapit na nagsasabi, "Saklolo! Panginoon o hari!" At kanya sinabi, "Kung hindi ka sasakloon ng Panginoon, saan kita sasakloon? Sa ihikan ba o sa ubasan? Ano bang magagawa ko? Even God cannot do anything sa sitwasyon mo." Hopeless na yung situation mo, ading. Ako isang ari na naghihirap din, anong magagawa ko? Anong maitutulong ko? Even God, wala nang maitutulong sa atin. May problema po isang babae na ito, isang ina. Umihingi ng saklolo, mga magulang kapatid. During the hopeless situation, may problemang malaki ang babaeng ito. Amen. Ano kaya ang problema niya? May tuition fee pa ba? May pera ba? Nang babae ba yung asawa niya? May problemang malaki. Anong problema niya? Verse 28. At sinabi ng hari sa kanya, "Anong nangyari sa'yo?" At siya'y sumagot, sinabi ng babaeng ito sa akin, "Ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon at kakanin natin ang anak ko bukas." Wala na sila may benta, brothers and sisters. Ngayon, naging magkapitbahay sila. Neighbor, wala na ako makain bukas, ang cute-cute ng anak mo. Pwede ba tayong trade-in? They make desperate decision, mga magulang kapatid. Wala na silang makain, wala nang tayong kalapate, wala nang kalapate, wala nang asno, wala nang baboy, wala na. Wala na laman yung ref. Nakita niya, "Ay, may anak ka, may anak din ako. Oh, let's make a deal. Ito yung deal natin. Ipakuluin natin yung anak ko. Oh, mataba yung anak ko. Maraming laman-laman yan. Pakuluin natin ngayon, kainin natin. Bukas naman yung anak mo ang kakainin natin." Maybe some of you, brothers and sisters, first time yung na-encounter at nabasa ang verse na ito. In which nangyari yan, mga magulang kapatid. Nakipag-agree. There were some agreements in between sa mga bahay-bahay. Lulutuin natin, anong gusto mong lutuin ko sa anak mo? Masarap yan, gagawin natin sisig. Lalo na yung kanyang cute na kanyang tenga. Masarap din. Ano po, yung bulalo ng inyong anak. They were in a hopeless situation, brothers and sisters. Nakakatawa. Nakakakilabot. But dumating sa point that these people, brothers and sisters, they don't have anything at all. Wala na silang makain, wala na silang mainom, wala na silang magawa. Dumating sa point, mga magulang kapatid, na unthinkable situation na. Hindi na sila makapag-isip ng tama. Amen. So ano pong nangyari? Ang sabi ng babae, sinabi ng babae ito, "Ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon at kakanin natin ang anak ko bukas." Anong problema? Sa gayoy, pinapuluan namin ang anak ko. Abang umiiyaw yung anak, pinapakuluan. Hindi ko ma-imagine, I'm also a father, brothers and sisters. Naibibigay ko yung anak ko para lang makaraos ako ng isang araw na may makain. I couldn't imagine. Me even nag-cross sa mind ko, me even billion years, ipapakuluin ko ang anak ko si Sam para may makain lang tayo. Pero nangyari, nasa hopeless situation, mga magulang kapatid. Sa gayoy, pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya at sinabi ko sa kanya, sa susunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya. At kanyang ikinupli ang kanyang anak. Unfair! Nakain niya after, kinain niya yung anak ko. Gusto ko rin kainan yung anak niya. After hearing this message, brothers and sisters, ang hari po ay tunay na nagsuot ng sackcloth. Matindi ang pagsubok. Matindi ang kahirapan. Matindi ang tagutom. Hindi sila nakahintay sa kalooban ng Panginoon. Church, it's the same right now. Spiritually speaking,
We are sacrificing a lot of things. And yet, brothers and sisters, hindi natin iniisip na may bukas na nakalaan sa atin. We are making some decisions in life. Amen. Na sometimes hindi na po yan kalooban ng Panginoon. Hindi na yan buyan sa kaisipan natin. Amen. There are certain people, I know, I heard, na binibenta nila yung sarili ng katawan para lang may mag-pag-tuition fee, para lang may makain, para lang may magawa, in which yun ang in-excuse nila dahil nandun sila sa end ng kanilang situation na kailangan nilang kumita. It's the same, brothers and sisters. There are people also na binibigyan nila even their souls to Satan para lang makaraos sila sa kanilang buhay na taghirap. Would you imagine yung anak mo, kayong mga magulang, para lang makatapos, para lang mabigyan ng laman ang tiyan mo. Yung anak mo mismo, ibibigay mo, ipapakuluan mo. Napaka-tragic. Because there are certain people here, even in this church, selfish tayo minsan. Inisip lang natin yung ating tiyan. Kaya nga sabi, Christian. Nawawala na yung wisdom na binigay ng Panginoon sa atin. We are exchanging some things, brothers and sisters, upang sa ganon, malampasan mo lang yung gutom ng isang araw. You know what happened, brothers and sisters? I know some of you nakaka-relate. One day, that same day, brothers and sisters, ang Panginoon ay gumamit ng kanyang propeta. Wala ka nang magagawa. Niluto mo na yung anak mo eh. Wala ka nang magagawa. Nagdesisyon ka na ng ganyan eh. Wala ka nang magawa kasi yung isip mo, inisip mo yung tiyan mo, hindi mo inisip na may Diyos na nandoon na mapupubay na pangangailangan mo. Hallelujah. One day, in the book of 2 Kings, in chapter number 7, pabaliktad, wag mo nang ibalik. In 2 Kings chapter 7, verse 1, one day, brothers and sisters, at sinabi ni Eliseo, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord. Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Thus saith the Lord. Amen. Ang sabi po ng lingkod ng Panginoon, bukas sa may ganitong oras. Sino may mga problema ngayon? Magtaas ng kamay. Sino may mga problema? Come on, huwag kayo mahiya. Huwag mo sabihin sa ngayon, wala pa. Every day, brothers and sisters, we are struggling. Lahat tayo may problema. Amen. Lahat tayo nag-struggle, brothers and sisters. Come on, raise your hands, brothers and sisters. Come on. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, bukas, ganitong oras. Ang isang takal na mainom na harina ay mapabibili ng isang siklo, at ang dalawang takal na cebada ay 2 siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Anong gusto sabihin yan? Matatapos na ang problema mo, mga magulang kapatid. Bukas sa ganitong oras, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Huwag mong madalian ang buhay ng tao. O yung mga decision mo, brothers and sisters. Kung may problema ka, hopeless ka, this message is for you. Ang sabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras, ang problema mo, lahat ng problema mo ay mawawala. Do you believe, church? Do you believe, church? Thus saith the Lord. Ang sabi ng Panginoon, mapapawi ang lahat ng bagay, but the Word of God will never fail. The Word of God will never fail, brothers and sisters. Amen. We are in the end of our rope, brothers and sisters, but don't lose hope. Ang Panginoon, siya ay nandyan lagi sa iyo. Amen. So huwag mong pakuluin mamaya yung anak mo. If you are suffering a lot of problems, brothers and sisters, don't make mga drastic decisions, mga walang wisdom na decisions sa buhay mo. Ikaw ay mapapahamak. Amen. Learn sa sinabi sa book of Psalm 71, but I will hope continually and will yet praise thee more and more. What happened, brothers and sisters? Ano bang nangyari after that? Ang Panginoon gumagamit siya ng mga special na mga ordinary people. They are not extraordinary people. Ordinary people, mga ketungin. During that time, brothers and sisters, may 4 na ketungin, na nagkukwento-kwentuhan sa labas na Samaria, sa gate. Wala na silang makain. Ang sabi ng isa, kung mananatili tayo dito nakaupo,
walang mangyayari sa ating buhay. Mamamatay tayo sa gutom. Kung papasok naman tayo sa Lord ng Samaria, ganun din, walang pagkain doon. Wala tayong mapapala. Harapin natin ang problema natin. Ano ang problema natin? Problema natin yung mga Syrian na nakapalibot eh. Lusubin na natin! Ang lalakas ng loob, ano? Mga ketong yan. May ketong tayo. Pandidirian tayo nila. Ano nangyari, brothers and sisters? Next verse. Let's open our Bible in the book of 2 Kings 7, verse 3 to 9. Meron nga ang apat na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan at sila'y nag-usapan. Mga chismosa, nag-uusapan, ano? Bakit daw po tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Bakit tayo narito? Wala na ba tayong gagawin? Mamamatay tayo, dilat ang mata. We have to do something, mga magulang kapatid. Di po ba? Kapag may problema, hindi tinatalikuran yan. Kapag may problema, brothers and sisters, iniisip mo, pagpapala yan. Pag binigyan ka ng problema ng Panginoon, blessing yan. Kasi kapag napagtagumpayan mo yan, mga magulang kapatid, may pagpapalang ibibigay ang Panginoon sa'yo. Yung iba, hindi. Pag may problema, yung problema na naman. Lord, naglilingkod naman. Yun na yung excuse eh. Parang ginagawang bangko ang gawain sa church. Parang dinideposito yung paglilingkod mo sa Panginoon. Na kapag may pagsubok, Lord, sandali, may investment ako, Lord. Hindi po ganon. Nasusubok ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok ng Panginoon. Paano ka matatry yung faith kung hindi nasusubukan? Amen. Hindi puro blessing ang buhay ng Kristiyano, brothers and sisters. We are having battle every day and every night. Amen. So ang sabi nito, ang mga ketongin na ito, mamamatay tayo eh. So we have to do something. Anong gagawin natin? Anong sabi? Verse 4. Kung ating sabihin, tayo magsisipasok sa bayan, ang kagutom ngayon nasa bayan, at tayo mamamatay roon. At kung tayo magsisitigil, pag napagkaupo rito, tayo mamamatay rin. Ngayon, halina, at tayo lumapit sa ubo ng mga taga-Syria. Kung tayo iligtas nilang buhay, tayo mabubuhay. At kung tayo patay nila, mamamatay lamang tayo. See, sometimes, brothers and sisters, medyo mayabang tayo sa problema. Pag may problema, pray. Pray. Amen. Lahat ng mga, sabi nila, one time, nag-share ako ng prayer warrior. In every decisions natin pong gagawin, tayo po'y manalangin. Sasabihin natin, Brother Chris, simpleng pagsubok lang yan eh. Simpleng pagsubok, tandaan ninyo. Napupuwing ang tao sa maliit na bato o sa maliit na bagay, hindi sa malaki. Do not underestimate ang mga ginagamit ni Satan na tools. Baka dyan sa maliit na bagay niyan, dyan ka matitisod. Amen. Do not underestimate the weapons, brothers and sisters, na ginagamit po ng diablo. Tuso ang diablo, brothers and sisters. Tuso ang diablo, huwag mo sabihin na kayang-kaya mo yan. You need prayers. You need the mighty help of God. Amen. We cannot do anything, brothers and sisters, kung wala po tayo sa ating Diyos. So itong mga ketongin na ito, gagawa na sila ng kanilang desisyon. Total, nandiyan na tayo. We are in the end of our rope. Kailangan na natin gumawa ng desisyon. Anong desisyon? Pasukan na natin problema. Labanan natin ang problema. Sabi nga ng aming uncle, tawanan mo yung problema mo. Si Freddy Aguilar. Tito po namin yun. Amen. Ba't kayo tumatawa? Gusto yun na sample? So ano nangyari? Gumawa sila ng desisyon. Hindi sila nagtulog-tulugan lang. Inarap nila yung problema. Inarap nila yung problema. In verse 5, at sila nagsindig pagtakip silim upang magsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria. Imagine, poor people, ordinary people, may mga sakit ng ketong. At sila magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria. Narito, walang tao roon! Wala ka palang problema, pinoproblema mo yung walang problema. Minsan, di ba, pinoproblema, wala ka namang problema eh. Pinoproblema mo yung walang problema. Yan ang nangyari eh. Kung hindi sila pumunta doon, hindi nila nalaman na wala naman pala silang problema. O minsan nasisindak tayo eh. Imagine, maliit na problema, nasisindak na tayo. O minsan,
Nag-give up tayo sa ministry, nag-give up tayo sa church. Ano po, konting problema lang, konting kurot lang ng diablo, nag-hysterical ka na. Konting problema lang, hyper ka na. Tandaan mo, ang problema mo, maliit lang yan, mas malaki ang Diyos na sinasamba mo. Amen. Again, brothers and sisters, nung nagpunta sila doon, they are expecting mga pulutong, mga armies, great armies ng Syria. Ha? Ito yung problema eh. Kaya walang inflow, walang outflow, walang pagkain. Ito ang problema eh. Because Satan, brothers and sisters, ang ginagawa ni Satan is to kill, to steal, and to destroy. Yan ang pinaka-main purpose ng diablo sa buhay natin. Once na pumasok ka na sa ministry ng Panginoon, expect the unexpected. Ang diablo, papalibutan ka na ng problema, brothers and sisters, because the Satan, ang Satan, ang primary goal niya ay mawala ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Gagawin ka niya ng spiritual drought. Na wala ka nang magagawa kapag may problema, naglalata ka na, nagmumukmuk ka na sa kwarto, nag-aaway na kayo ng mag-asawa, na wala naman kayong problema! Nangyayari yan, mga magulang kapatid. So pagdating nila doon, nag-expect sila na makikipag-rumble na ito eh. Rumble, apat, mga pulutong, rumble na ito, papatayan na. Pagdating nila, wala. Nagtitingnan sila. Di ba may problema tayo, Brother Aris? Wala naman tayong problema eh. Wala ka naman problema eh. Come on! What's wrong? Papasok ka sa church, ay, yung mukha mo, no? Lagi yung sinasabi, yung parang yung prunes, alam niyo yung prunes, yung pasas? Yung pasas, ganyanin mo, tapos tumingin ka sa salamin, magkahawig kayo. Wala namang problema, pinoproblema mo, yung matrikula, nag-aaral na nga yung anak mo eh. Kasi inisin mo, hindi lang yung enrollment, hindi mo ba, pambili mo ng note, pambili mo ng gatas, pambili mo ng Rise Up Church. Sa itong mga tao ito, nung dumating sila, walang tao. And what happened in verse 6? Sapagkat, eto na, bukas, ang sabi ng Panginoon. Ano nangyari? Ngayon, habang nandito kayo nakikinig sa salita ng Panginoon, may nangyayari, brother, sa problema nyo. Ano nangyayari? Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karot. Imagine, naglalakad lang yung apat na walang kabayo. Sa kanyang mga, pero ang Panginoon, gumawa ng wonders and miracles! Mga hugong ng kabayo! Itong mga Syrian, itong mga problema, nung narinig nila, may pabarating, takbuhan. Mamaya, pag-uwi nyo, makaka-receive kayo ng text. Wala ng problema. Nag-provide ng Panginoon. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Inarap mo ng problema. Dahil ang Panginoon ay nasa iyo. Imagine, habang naglalakad yung apat na makitungin, ang Panginoon gumawa siya ng wonders and miracles, mga hugong, kabayo. Wala namang mukhang kabayo sa kanila, no? Pero ang lakad nila with faith, hugong ng kabayo. Noong narinig ng mga Syrian to, akala nila, sa makatuwid bagay ang ugong ng malaking hukbo at sila'y nag-uusapan. Narito, inupaan ng hari ng Israel laban sa atin ng mga hari ng mga Eteo at mga hari ng mga taga-Ehipto upang magsidalawang sa atin. Imagine, yan ang problema. Kaya kapag ka nagkakaproblema ka, mga kapatid, ang Panginoon magsasend siya ng mga mighty angels. Bago ko makalimutan lahat, I preached yung crippled 2 weeks back. Meron tayong viewer sa Amerika, si Sister Bioli. I don't know if she's watching right now. Habang nasa worship service tayo, nakita niya sa kanyang mobile yung ugis ng angel dito sa church. At nangilaban nga daw po siya, mga mga kapatid. And at the same time, nung nag-aasa ko ng altar call, may nakita daw siyang parang spirito ng diablo na hinaatak palabas
yung iba na nandito sa church. Imagine, mga magulang kapatid, maniwala ka sa hindi, ang Panginoon ay nandito sa ating kalagitnaan. And I was really blessed. I was really blessed. Ang ating pong live stream nakakarating na kahit sa Doha, sa Qatar, sa Oman. At may mga positive sila na sinasabi sa maliit na lugar na ito ay narinig nila ang salita ng Panginoon. And we are really blessed, brothers and sisters. Part po kayo niyan. Amen. So, nung nangyari, ang mga kalaban nila, they thought, malaking pulutong ang parating. Ganyan ang problema. You know why? Ang sabi ng Panginoon, we are more than conquerors. Tayo mas igit na mananagumpay. Tagumpay ka, mas igit ka pang mananagumpay. Kaya walang talunan na Kristiyano eh. I don't know why we have still some empty seats. Anong nangyari sa kanila? What's wrong? Nakakalungkot, di po ba? Ang dami natin mga brethren na nawawala. And yet, hindi nila naranasan yung biyaya na binibigay ng Panginoon. Some of us here, brothers and sisters, they are sacrificing their time para lang makadalo ng gawain na ito. Amen. So, ano nangyari? In verse 7, kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang mga buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. When they heard, mga pulutong, akala nila, brothers and sisters, alam mo, talunan naman si Satan eh. Bading si Satan. Sabi ng Panginoon, talunan na ang diablo. Kaya kapag may mga pagsubok, sabihin mo, diablo, eto ka na naman. Alam mo naman ang end ng story ito, parang walang hanggan. Alam mo nang matatapos. Siguradong magbabalikan si Richard at si Don. Alam mo na yung senaryo. Kaya diablo, sabihin mo, diablo. Magbabalikan si, anong pangalan nun? Marco. Ha? Si Marco tsaka si? Emily. Si, nakaka-relate kayo? Imbes na mag-attend kayo ng Bible study, nagpaparad kayo. Nahuhuli kayo. Pasensya na, mga TFC kami. Sabi mo kay Diablo, brothers and sisters, ikaw na problema, nandyan ka na naman. Patusok-tukso, di na natuto. Tatalo ka. Eh ngayon, babalik ang Diablo sa'yo. Andito ako. Hindi ako natututo dahil alam ko, talunan ka. No. Ang Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, it is finished. Tayo mananagumpay na. May problema ka, gano'n mang kabigat ang problema mo, brothers and sisters, temporary lang yan. So itong apat na kituin ito, ginamit sila ng Panginoon. Ano nangyari? Pagdating nila doon, luto na yung kakainin nila. Walang baby doon, ha? Pure fried chicken. Pure mga pig. At saka mga beef. Lutong-luto na yung mga nagluluto, mga nagiinuman. Umalis na. Pinrepair lang nila. Ang Panginoon, gagawa siya ng mga extraordinary things eh. Mabibigla ka lang eh. Lord, okay na ako dito. May blessing pa. Lord, ay nag-uumapaw na pagpapala. Kapag ang Panginoon ang gumawa, brothers and sisters, expect the unexpected. Hindi lang matrikula ang ibibigay ng Panginoon sa'yo. Champion ka ba? Babalik ang asawa mo sa'yo. Dating sumakribil ng bahay ang asawa mo. Babalik siya sa kanyang tahanan. Believe it or not, brothers and sisters, sister nila. Ganun. Believe it. Believe it or not.
Anong pangalan nung, sorry sa word, yung kabit niya, no? Yung nasa Qatar? Mian? Talunan si Mia, ha? Mia, talunan! Wala siyang papel! Walang marriage certificate! Emily ang pangalan, no? Ay, hindi. Whatever. Hindi po ako nanonood, nakikinig lang ako. Nagiging showbiz na yata tayo, ah. Hindi maganda yan, church. Kaya sila nagsitindig at nagsitakas, umalis sila. Wala na sila. Wala na yung problema mo. Mamaya pag-uwi niyo sa bahay, yung luha ninyo, dyan sa inyong mga bedsheet, brothers and sisters, tanggalin niyo na yan. Laban niyo na. Laban niyo na. Amen. Dahil wala nang tears yan. Tears, puro tears of joy na yan, brothers and sisters. At saka mga laway. Dahil masarap at maimbing na yung pagtulog mo. Hindi ba? Amen. Kapag maimbing yung tulog mo, may, may morning glory. In verse 8, at nang ang mga may ketong na ito ay magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kapamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsinom at nagsipagdala mula roon ng pilak at ng ginto at ng bihisan at nagsiyaan at tinago at sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdala rin mula roon at nagsiyaan at tinago. Ano yan? Nag-shopping! Inhabitant! Asrap! Sharap! Sarap! Lahat ng rap! For free! Saan ka pa? Saan ka ba? Pupunta ka sa problema, lalabanan ng problema, pagdating mo doon, puro pagpapala! Saan ka pa? Kung nilutong mo yung anak mo, magsisisi ka, hindi mo na may babalik. Hindi mo na may babalik. Kaya pag nagdesisyon ka ng kapalpakan, hindi mo na may babalik yan, kapatid. Kapag umawak ka sa patalim, para lang makaraos ka sa isang araw, better. Think 1,000 times, million times, bago mo gawin. Pag kulang na ka na, wala ka nang makain, wala ka nang mapuntaan, sabi mo, Lord, I love you, Lord. Tinitest mo lang ako, Panginoon, and I will praise you, Lord. Dahil nalaman ko ang Psalm 71:14, na the more na ako'y nag-hope sa'yo, the more na ako naghihintay, I will worship you, Lord. And even the devil cannot stop me worshiping you. Ha? Walang makakasalo, Lord. Kahit tatawanan nila ako, kahit mukhang mongoloid na ako, kahit mukhang baliw na ako, Lord, I will worship you, Lord. Kahit wala akong pera, Lord, hindi nila makikita sa aking mukha. Because I know that may bukas pa. Sa ganitong oras, Lord, ay pagpapalain mo ako. So, anong nangyari sa kanila? Nung dumating sila, tolda, brothers and sisters, ilang mga 1,000 na pulutong yan, lahat ng kanilang mga tolda. Okay, may mga ring, may mga kwintas, may mga ginto, may mga pilak, may mga pagkain, may mga inumin, lahat, name it! Dahil ang Panginoon ay gumawa ng himala sa iyong buhay. You're still hopeless? Are you still hopeless? Yung naranasan nila, hopeless situation. But one day, nung kumilos ang Panginoon, more than enough ang binigay na pagpapala ng Panginoon. Amen. And you know why? The God that they worship is the same God that we are worshiping right now. Ang Diyos ay di nagbabago, di nagkukulang. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. The next slide in verse 9. Na magkagayo ay nag-usapan sila. Sandali, brother, hindi na mabuti ang ginagawa natin. Nagiging selfish tayo. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Ang araw na ito ay mabuting balita sa atin, mga magulang at kapatid, at tayo tumatahimik. Kaya kapag tahimik ka, pag may blessing ng Panginoon, shout it! Sabi mo, Lord, praise the Lord! Kaya nga, yung last 2 minutes, di ba, pagka naka-shoot si Rudy Distrito, lahat ng barangay, nag-iiyawan. Yung last 2 minutes. Hopeless na sila, pero hindi na ako marunong basketball. Nag-exhibition si Jaworski. Di po ba? At
tayo tumatahimik, kung tayo magsipaghintay ng hanggang sa pagliwayway sa kinumagaan, parusang aabot sa atin. Ngayon, halina, tayo magsiyawan at ating saysayin sa sambahayan ng hari. Senior nila yung blessing. You know, if Satan will rob or steal, ang Panginoon ibabalik niyan ng fourfold many times. Kung maghihintay ka sa kalooban ng Panginoon. Huwag kang malungkot kung hanggang ngayon single ka. Huwag kang magmadali, sister, tsaka brother. Amen! Sister Glo, relax ka lang. God will provide. Pero hindi 5 times, 4 times. Isa lang, siyempre. Isa lang. Baka isipin nyo, oy, pa-prosper ako ng Panginoon, bibigyan niya ako 3 boyfriend. Hindi ganon. Naging tagumpay sila. Sinong talunan? Yung babae na pinakulo niya ang kanyang anak. Hindi kayo talunan. Sa Panginoon, walang talo. Kaya lahat ng mga nag-aasam na magkaroon ng hope situation, ng hopeless situation nila, God will do some miracles in the midst of hopeless situation. Do you believe, church? Tayo tumayo kung naniniwala kayo. Ang sabi nila, hindi tayo tatahimik sa blessing na bibigyan ng Panginoon. Hindi kami tatahimik. Every week ay may blessing si Lord. Pag minsan nakikita ko, kapag nagpupuri ka sa Panginoon, parang wala. Kasi tinitignan mo yung sitwasyon mo eh. Tinitignan mo yung problema mo eh. Once na nag-focus ka sa problema mo, talo ka. Pero once na tinignan mo ang Diyos, panalo ka. Panalo ka. Lahat tayo nakaranas ng mga hopeless situation. Aminin natin o hindi, gumagawa tayo ng mga decisions na kapalpakan para lang makaraos yung sikmura natin sa kagutuman. Yes, hindi na natin may babalik yung mga desisyon na yan. But, kung nandun ka na naghihintay, one day, may isang propeta ang Panginoon magsasabing, "Thus saith the Lord, tomorrow, at the same time, ang sitwasyon mo ay magbabago. Ang sitwasyon mo ay may iba. If you believe." At yung mga tao during that time na naghihintay, na hindi gumawa ng mga desperate things sa kanilang mga buhay, isa sila sa mga pinagpala ng Panginoon. The same God that they worship is the same God that we are worshiping right now. The God of Elisha, the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the same God that we are worshiping right now. Hindi pa tayo nakaranas ng ganon, ng katinding pagsubok, brothers and sisters, na nakipag-agreement tayo sa ating mga neighbors. Try din natin ang ating mga anak, kainin natin. I think, yun yung pinaka-hopeless situation. Hindi na sila makapag-isip ng tama. Dahil gutom na sila. Ang iniisip lang nila yung araw na yan, kung paano sila makakaraos sa gutom. Pero kayo, tayo, nakakain pa ng 3 beses sa isang araw, pero ang dami pa natin gusto sa buhay natin. If I were you, brothers and sisters, kung hopeless yung situation mo, stop and think for a while. God will never leave us nor forsake us. Thus saith the Lord. Sino yung may mga hopeless situation right now? Please raise your hand. Kayo nakakalam niyan. Maybe in your work,
Maybe sa family mo, may mga sakit at karamdaman. Maybe financially. Napaka-tragic na nangyayari. Trabaho ka ng trabaho, isang araw na sahod, hindi man umabot ng 5 minutes sa kamay mo, wala na. It happens. It happens. But you're not hopeless. You're not hopeless. Pasalamat ka, you're still alive. At nakakatayo pa sa higaan mo. You're still blessed. You're still blessed. You're still blessed. Yung may mga hopeless situation, if you want na pumunta sa harapan, do it. Harapin mo ang problema mo. Do it. Hallelujah. Do it. Come on. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Ialay sa Kanya tunay na pagsamba. Amen, Lord Jesus. Sarilian mo sa Diyos ay maglingkod bilang aking buhay. Ganda niyo yung lyrics. Tanging sa Kanya lang. Ano kung ibibigay mo lang yung buhay mo kay Lord? Panahon na lakasan. Ialay kay Jesus ang buhay mo ngayon. Actually, ialay mo ang buhay mo, hindi lang ngayon. Ngayon, magsisimula hanggang sa dulo ng buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi aksidente na narito kayo ngayon, brothers and sisters. Hindi aksidente. God has a plan. Inihintay ng Panginoon na harapin mo ang problema. And praise God. May lakas ka ng loob ngayon na lumapit. Why? Because God is with you. Hindi ka nahiya na harapin ang problema, Sister Glo, Sister Malu, Sister Emily, Brad. Because I know, yung problema na yan, ipapawi ng Panginoon. Hallelujah. Nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ko, bro? Nararamdaman ko ba yung ugong? Yung ugong ng problema niyo ngayon, right now? Ha? Yung ugong! May nangyayari! May nangyayari sa buhay niyo ngayon! Wonders and miracles! Let's shout with a voice of triumph! Let's shout with a voice of triumph! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, shandala, Hallelujah, shandala, Hallelujah, shandala, Ola hala, Mokala masalaya, Lord. Ikaw ang Diyos ni Elisha. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagdala ng mga mighty angels. Last Tuesday, Lord, nag-pray po kami, Panginoon, Lord. Prayer and devotion, Lord. Na isend mo yung mga angels mo, Lord, this place, oh God. And Wednesday, imagine, may nanunood. At may nakita sa mga angels sa loob ng church na ito. Sabi ng Panginoon, yan ang confirmation! Hallelujah! Hallelujah, Lord. Hindi ako nawalan ng hope. But I do believe, brothers and sisters, it's time. It's time to worship the Lord. Huwag kayong mainip sa buhay ninyo. Huwag kayong mainip. Nandiyan si Lord. Nandiyan si Lord. Talk to Him right now. Talk to Him right now, Jesus. Ialay sa Kanya
Ano yun? Yung tunay na pagsamba. May tunay na pagsamba. Ibigay mo sa sarili mo. Sarilihan mo sa Diyos ay maglingkod bilang ahing buhay. Jesus! Paghiling sa Kanya lang. Jesus, hallelujah! Panahon ng kalakasan, ialay kay Jesus ang buhay mo ngayon. Jesus! Ialay sa Kanya tunay na pagsamba. Sarilihan mo sa Diyos ay maglingkod bilang ahing buhay. Paghiling sa Kanya lang. Panahon kalakasan, Let's worship the Lord Jesus! Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah, Jesus! Paghiling sa Kanya lang. Let's go, Panginoon Lord Jesus! Paghiling sa Kanya Jesus, ang buhay mo Praise Lord Jesus, hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon Lord Jesus. Lord, we feel your holy presence. Come on, church, we feel your holy presence, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, ano man po mga problema, ano man, Lord, mga principalities, Lord Jesus. Ano man, Panginoon Lord, ang pumapalibat sa amin, Panginoon Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, nararamdaman namin ang hugon, Panginoon Lord. Yes, Jesus. Nararamdaman namin, Panginoon Lord, hallelujah, ang mga bagay na hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Ang mga kampamento, Lord Jesus. Ang mga kampamento, mga principalities, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we can feel, Lord Jesus. Ang mga nawala, Panginoon, ay babalik mo, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Ibabalik mo, Panginoon, Lord Jesus, ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, Panginoon, Lord Jesus. In your name, Lord, we claim it, Lord Jesus. We claim it. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Let's worship the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon, Lord Thank you, Jesus. Jesus. Amen, Lord Jesus. Hallelujah.